Hello po sa inyo lahat mga kapatid sa pananampalataya. Magandang umaga po sa inyo lahat. Ako po ay napilitang mag-live dahil po sa mga nakita ko at nasaksihan ko sa social media. Kanina po nanonood po ako ng social media. Hindi ko po mapigilan na ako po ay makapaghayag sa inyo. Dahil nga po sa mga nakikita ko na iba't ibang panig po ng bansa ay niyayanig na po ng ating pong Panginoon. Kagaya po nung nangyari sa Morocco kahapon, nagkaroon po ng 6.8 na lindol. Nagkagiba-giba po yung mga bahay doon na ayon sa aking nabalitaan ay 2,000 katao po yung mga namatay. Kagaya po ito nung nangyari din sa Turkey na nagkagiba-giba po yung mga bahay, mga building, marami ring mga tao namatay. At sa iba't ibang panig pa na yung iba't ibang bansa, kung titingnan nyo po, hindi po ba kayo nababahala na niyayanig na po ng kapangyarihan ng ating Panginoon at ng ating dakilang Ama ang sangkalupaan? Dahil ito po ay lahat po ng mga mangyayari, nakapropesiya na po yan at magaganap. At ang isa pa po sa aking napansin, mostly po ng mga bansa na mga binabaha, nililindol, sila po yung mga tao na hindi po naniniwala sa Panginoong Jesucristo. Sana po ay mapagbulayan ninyo, mapag-isipan ninyo kung bakit nangyayari at nagaganap itong mga ganitong mga kasakunaan, mga dilubyong nagaganap. Kasi po, kung hindi nyo po nalalaman, hindi ko lang po ito mapigilan na hindi po ako mag-live. Dahil gumaganti na po yung Panginoon sa lahat ng mga tao na hindi naniniwala sa kanyang ebanghelyo. Hindi po ba kayo natatakot na isang araw ay sa inyong lugar magaganap yung mga ganitong pangyayari? Babasa lang po ako ng sitas dahil ang Panginoon po talaga naghihigante sa ating kapanahunan ngayon. Dahil nga po sa ginawa ng mga tao na sa kabila ng kanyang mga hirap, sakripisyo, sa pagpapakasakit niya, na namatay siya sa krus ng Kalbaryo upang ang lahat ng mga tao maligtas. Winalang bahala po ito ng winalang halaga ng mga tao yung kanyang lahat ng mga ginawa. Basahin po natin sa aklat ng Thessalonica, ikalawang Thessalonica. Ito po yung paghihiganti ng ating pong Panginoong Jesucristo sa lahat po ng mga tao na hindi naniniwala sa Kanya at sa mga taong hindi naniniwala sa Kanya mga ebanghelyo. Pag-isipan nyo po ito at pagbulayan para po kung sakali mapagbulayan po ninyo ito, mabago ang inyong pagpapasya. Dahil po ito sa mga kagagawan ng mga taong nangangaral sa inyo. Nabulag na po kayo ng kanilang mga kadakdakan ng mga walang kabuluhang mga aral na hindi nyo po alam. Ay nangyari lang po ito sa kinahantungan lang po ito ng pagkapahamak ng bawat tao. Gawa nga po ng sa hindi pagkaalam ng mga katotohanan. Aklat ng ikalawang Thessalonica, Kapitulo 1, talatang 7 hanggang 9. At kayong mga pinaghati ay bigyang kasama namin ng kapahingahan sa pagpapakahayag ng Panginoong Hesus. Napakaliwanag po. Magpapakahayag po yung Panginoong Jesucristo at siya po'y nakatakdang maghari. Na sino man na ayaw na ang Panginoon
maghari sa sanlibutan. Kanya po itong lilinisin. Maliwanag po yan. Lahat ng mga tao na hindi naniniwala sa Kanya, lahat ng mga tao na hindi naniniwala sa Kanyang ebanghelyo, lilinisin po niya yan. Kaya po mga kapatid sa pananampalataya, bawat araw, bawat oras, tingnan po natin yung mga nagaganap sa ating kapaligiran. Lahat ng mga bansa na hindi naniniwala sa Panginoon, niyayanig na po ng Kanyang kapangyarihan. Pag-isipan niyo po yan, yung mga sinasabi ko sa inyo. Mula sa langit na kasama ang mga anghel ng Kanyang kapangyarihan na nasa nagniningas na apoy. Ano po ang ibig sabihin nito? Galit na galit po ang Panginoong Jesucristo. Kaya po sa lahat ng mga nangangaral ng Panginoon ay pag-ibig, na ang Panginoon ay maawain, na ang Panginoon ay mahabagin, na ang Panginoon ay ganun ganyan, totoo po yan. Maibigin po ang Panginoon at maawain at mahabagin sa mga taong umiibig lang po sa Kanya. Pero sa mga taong ayaw siyang tanggapin, doon po siya nagagalit. Dahil nasa tanda po natin, mga kapatid sa pananampalataya, nasa panahon na po tayo ng paghuhukom. Nasa panahon na po tayo ng paglilinis ng Diyos. Kaya po mga kapatid sa pananampalataya, ito na po yung tamang panahon. Kilalanin po natin ang Panginoon bilang ating Panginoon at sariling tagapagligtas. Wala pong itinalaga ang ating pong dakilang Ama bilang tagapamagitan. Kaisa-isang tagapamagitan sa Kanya. Dahil kung tatanggapin mo po ang Panginoong Jesucristo, ay tinanggap mo na rin ang nagsugo sa Kanya. Napakaliwanag po niyang sinabi yan. Tuloy po natin, na maghihiganti sa hindi nagsisikilala sa Diyos at sa kanila na hindi nagsisitalima sa ebanghelyo ng ating Panginoong Hesus. Napakaliwanag po ng mga sinasabi po ng banal na kasulatan. Alam niyo po ba kung bakit kasi ang mga tao na nagkakaroon po ng mga pagkakamali? Kung bakit ang mga tao ay nagkakaroon ng mga ganitong pangyayari? Nagaganap itong mga kasakunaan, mga dilubyo sa iba't ibang panig ng bansa. Kagagawan po ito ng mga nangangaral. Pasensya na po, pero yun po ay ayon lang sa aking nakikita. Ayon lang sa mga naririnig ko sa mga kanilang ipinapangaral. Malaki po ang naging papel ng mga nangangaral ng banal na kasulatan. Dahil tandaan po nating lagi, tanging ang isinugo lang po ng Diyos ang may karapatan na mangaral ng banal na kasulatan. Bakit po? Yan po ang sinabi ni Apostol San Pablo sa Roma Kapitulo 10, talatang 15. Basahin na po natin para po, balikan na lang po natin to. Napakaliwanag po yung mga tinuturo po ng ating pong mga banal na espiritu upang tayo po hindi na magkaroon pa ng mga pagkakamali. Upang wala na po tayong may dahilan sa ating pong mga kasalanan. Ang sabi po rito ng Apostol San Pablo, at paano silang magsisipangaral kung hindi naman sila mga sinugo? Hindi po ba napakaliwanag na yung palang mga tao na nangahas na mangaral ng banal na kasulatan na hindi naman mga isinugo, nakialam lang daw po sila ayon po sa pastor. Nakialam lang sila ng banal na kasulatan. Dahil tandaan po natin palagi ng banal na kasulatan po, Diyos po yan, buhay po yan, at yan po ay pinuno ng hiwaga, talinghaga at misteryo, na tanging ang sinugo lang po ng Diyos ang makapaghahayag ng mga lihim na hiwaga ng ating pong banal na kasulatan. Kaya po hindi po basta-basta pangaral ng Biblia na alam mo lang magbasa, alam mo lang na makapagpaliwanag ng konti, pero hindi nyo po maipaliwanag ng buod yung lahat ng kanyang mahiwaga, talinghaga at misteryo. Kaya po maraming mga tao ang nangaligaw.
pasensya na po, pero kailangan na po itong malaman ng lahat ng mga tao na talaga pong ito na yung tamang panahon para maalaman ninyo ang lahat ng mga bagay na ito, na kailangan na po na malaman ninyo na tanging ang sinugulang ng Diyos ang may mga karapatan, dahil sila po yung binigyan ng authority. Nasa kanila po yung mga karunungan na kailangan po na maipahayag yung mga lihim ng banal na kasulatan. Tuloy po natin sa binabasa po natin yung sa 2 Tesalonica, na siyang tatanggap ng kaparusahan na walang hanggang kapahamakang mula sa harapan ng Panginoon at sa kaluwalhatian ng kanyang kapangyarihan. Napakaliwanag po na ang Panginoong Jesucristo po ang gumaganti sa mga tao. At yun po, ayon po sa aking mga narinig na mga mensahe po dito, ang 4 na prinsipe po ng pinagkalooban ng ating pong dakilang Ama na pumatay na mga tao, binigyan po sila ng mga karapatan. They are licensed to kill people sa buong sangkalupaan. Ginagampanan na po nila yung kanila pong mga tungkulin. Kaya po sa lahat po ng mga tao ay ako po ay naniniklod sa inyo, nananawagan ako sa inyo na magbalik-loob na po tayo sa ating pong Panginoon. Hindi po natin alam kung bukas o sa makalawa o sa mga susunod na araw, yung pong mga ganitong dilubyo ay sa atin pong bayan maganap. Para po maiwasan natin ang mga ganitong pangyayari, umpisahan na po nating lumuhod sa hating gabi o sa gabi o sa anumang araw. Kumonekta na po tayo sa ating pong dakilang Ama. Sa lahat po ng mga tao na hindi naniniwala sa Diyos, kayo na po ang bahala. Marami na po mga tao ang nangaral tungkol sa Panginoon, tungkol sa kapangyarihan ng Diyos. Sa kabila noon, wala pa rin kayong pinaniwalaan kundi yung mga aral na mga tao nangangaral sa inyo na kagaya nyo rin na hindi naniniwala sa Diyos. Saan po kaya patungo ang inyong mga kaluluwa? Tandaan po nating lahat, mga kapatid sa pananampalataya, tayo pong lahat, hindi po tayo mga tagalupa. Ang mga nakatira po sa lupa, lahat po ng mga engkanto, elemento, kung ano man ang mga laman lupa, sila po yung mga tunay na nakatira po dito sa kalupaan. Mga tagalangit po tayo na kailangan na po nating makabalik sa ating pong dakilang Ama sa kanyang kaharian. Ngunit paano po tayo makababalik sa kanya kung tayo po ay punong-puno ng kasalanan ng ating pong mga ginagawa? Kaya nga po nangyayari itong lahat ng mga bagay na ito, dahil nga po sa ating mga pagsuway sa kanyang mga kalooban, sa lahat ng kanyang mga utos, binaliwala natin lahat. Kaya po ang Diyos ay nagalit. Mga kapatid sa pananampalataya, habang may oras pa, habang may panahon pa, habang tayo ay humihinga pa, may pag-asa pa. Magbalik-loob po tayo sa Diyos. Dahil yun naman po ang kanyang sinabi sa Malakya, basahin po natin sa Isaias Kapitulo 57, talatang 15. Tandaan po natin ng ating pong Panginoon at ang ating pong dakilang Ama ay mapagpatawad sa mga taong nagpapakumbaba sa Kanya, sa mga taong naninikluhod sa Kanya. Sabi po dito, sapagkat ganito ang sabi ng mataas at matayong na tumatahan sa walang hanggan, ng pangalan ni Banal. Ako'y tumatahan sa mataas at banal na dako, na kasama rin niya, na may pagsisisi at pagpapakumbabang loob, upang bumuhay ng puso ng nagpapakumbaba, at upang bumuhay ng puso ng nagsisisi.
Yan lang po ang hinihingi sa atin ng ating pong Panginoon at ng ating pong dakilang Ama. At ganito rin naman po ang sinabi ni Propeta Amos sa lahat po ng mga tao. Amos 5:4. Sapagkat ganito ang sabi ng Panginoon sa sangbahayan ni Israel, hanapin ninyo ako at kayo'y mga bubuhay. Napakaliwanag po ng mga itinuturo po ng mga propeta nung kapanahunan nila. At alam nyo po na ito pong banal na kasulatan, permanent po yan. Magkamatay man tayong lahat ng mga tao, yan pong banal na kasulatan mananatili po yung salita na yan. Maubos man ang lahat ng salinlahi dito sa mundong ibabaw, ito pong salita ng Diyos, ang banal na kasulatan, yan po'y mananatili. At ito po ay permanent, kaya huwag niyo pong sabihin na ito ay pinag-utos lang sa mga taga-Israel. Dahil kung sino man ang bumabasa ng banal na kasulatan, kayo po ang kinakausap ng Diyos. Tandaan po natin, ang Biblia po ay Diyos po yan. Kung sino man ang nagbabasa ng banal na kasulatan, ikaw po ang kinakausap ng ating pong Panginoon at ikaw ang kanyang inaaralan. Kaya mga kapatid sa pananampalataya, wala po tayong ibang matatakbuhan, wala po tayong ibang gagawin para po matigil na itong mga nangyayaring kasakunaan, mga dilubyo. Huwag po natin hintayin na sa ating lugar pa ito maganap. Kasi po maraming mga tao parang mas hinahangad pa yung ganoon para makagawa sila ng mga content nila, na sila ay makapag-video, na sila ay makagawa ng mga ganitong mga bagay. Paano na lang kung ikaw ay mapasama sa pagkamatay? Kaya po hindi po natin maiaalis na dapat po sana lahat ng mga tao, tigilan na po natin yung mga kasamaan na ating po mga ginagawa. Dahil ang sabi po ni Apostol San Pablo, lahat po ng mga tao na bagamat buhay, subalit sila nang mabubuhay sa kalayawan, lahat po pala sila ay patay. Sino po ba itong mga tao na nangabubuhay sa kalayawan? Lahat po ng mga tao na pagdating ng araw ng Sabat na itinakda ng Panginoon, wala po silang pakialam na kung meron mang Diyos na nakatanaw sa kanila. Tandaan po natin mga kapatid sa pananampalataya, ang ating pong dakilang Ama at ang ating Panginoon, nandiyan po sila sa kalangitan, nakatanaw lang po sila sa ating mga ginagawa. Kaya anuman po yung ating mga sabihin, anuman yung ating mga gawin, anuman yung ating mga pinagkakaabalahan, nakatanaw lang po sila. Kung anuman yung ginagawa mo sa lihim, nakatanaw lang po sila. Alam nila yung lahat ng mga ginagawa natin. Kaya po yung lahat ng mga ginagawa natin, ilalagay po yan ng Diyos sa katulan. Kung ikaw po ay gumagawa ng masama sa iyong kapwa, tandaan mo po ang sinabi ng Panginoon, anuman ang ginawa mo dyan sa kalititan na yan, sumasampalataya sa akin, hindi mo yan sa kanya ginawa kundi sa akin. Kaya mga kapatid sa pananampalataya, anuman ang ginawa mo sa iyong kapwa, hindi mo po yan sa kanya ginawa kundi sa Panginoon. Napakaliwanag po yung mga itinuturo ng banal na kasulatan. Marami nga lang pong mga tao ang binabaliwala ang banal na kasulatan. Natandaan po natin lagi, ang banal na kasulatan po ang magiging tagapagturo natin para tayo magkaroon ng magandang pamumuhay, para magkaroon tayo ng magandang pakikitungo sa ating pong Panginoon. Kaya kung titingnan po natin yung mga nangyayari sa ating pong kapaligiran sa iba't ibang panig na po ng iba't ibang bansa, dinidilubyo na po, halos ay gunawin na. Hindi po ba kayo nakakaramdam ng takot na isang araw yung pinapanood ninyo ay mismong sa lugar ninyo magaganap? Dahil nakatakda po yung lahat. Ayon po sa sinabi ni Propeta Zephanias, babasa po ulit tayo. Zephanias Kapitulo 1, talatang 17.
Ang sabi po dito, at aking dadalhan ng kahapisan ng mga tao. Tingnan nyo naman po, at aking dadalhan ng kahapisan ng mga tao. Kaya po yung mga tao na nagsasabi na ang Diyos ay maawain, ang Diyos ay pag-ibig, kung ano-ano mga kalokohan, tama na po yan. Ang ituro nyo po, ang Diyos po'y pumapatay. Ang Diyos po'y sumusugat. Ang Diyos ay nagpapagaling. At walang makaliligtas sa kanyang kamay. Yan po yung sinabi sa Deuteronomio, Kapitulo 32, talatang 39. Kailangan po tayong matutong matakot sa Diyos. Dahil kung hindi po tayo magkakaroon ng takot sa ating pong Panginoon, palagi na lang tayong susuway sa lahat ng kanyang mga kalooban at kanyang mga utos, na siyang kanyang ikinagagalit sa lahat ng mga tao. Tuloy po natin, at aking dadalhan ng kahapisan ng mga tao na sila magsisilakad na parang mga bulag, sapagkat sila nagkasala laban sa Panginoon, at ang kanilang dugo ay mabububo na parang alabok, at ang kanilang katawan ay parang dumi. Kita nyo naman po kung bakit yung mga tao na natatabunan po ng landslide. Tingnan nyo po yung mga bahay ng mga iba't ibang bansa, halos ay ginugunaw na, ibinabaw na po sa putik. Yung kanilang mga sasakyan, yung kanilang mga bahay, hindi, maniniwala po ba kayo na walang tao na nababaon doon? Na ang kanilang mga katawan para na lang ding mga basura na binaon sa pamamagitan po yun ng mga landslide. Nakakatakot po yung mga nangyayari sa ating pong kapaligiran. Tumingin po kayo sa inyong paligid para makaramdam po kayo ng takot sa mga ginagawa nyo kung may mga ginagawa man po kayong mga kasamaan. Tigilan na po natin yung paggawa ng mga kasamaan sa ating pong kapwa. Nasa bahagi na po tayo ng paglilinis ng ating pong Panginoon. Kailangan na po nating lahat ng ating mga ginagawa, lahat ng ating mga sinasabi, pag-isipan po natin yan. Matuto na po tayong magbasa ng banal na kasulatan. Kailangan na po nating pag-aralan ang ating pong banal na kasulatan. Magbasa po tayo para hindi na po tayo maililigaw pa ng iba't ibang mga tao na nagtuturo sa atin. Kahit ang kanilang pilak o ang kanilang gintuman ay hindi makapagliligtas sa kanila sa karawan ng kapuotan ng Panginoon. Napakaliwanag po ng sinasabi po ng ating pong banal na kasulatan na kahit isa ka pa sa pinakamayaman sa buong mundo, isa ka sa pinakamakapangyarihan sa buong mundo, sa kaarawan ng galit at kapuotan ng Panginoon, walang silbi po at walang kabuluhan yung lahat ng mga bagay na yan. Kapag nais na ng Diyos na ikaw ay patayin, kung wala siya pong mapakinabang na mabuti sa iyo. Kundi ang buong lupain ay masusupok sa pamamagitan ng apoy ng kanyang paninibugho. Alam niyo po ba kung bakit naninibugho ang ating Panginoon? Dahil marami pong mga tao ang mas pinahihitan pa ang kislap ng salapi, kahit gumawa ng kasamaan sa kanyang kapwa, kahit gumawa ng mga kung ano-ano mang karumaldumal sa mata ng Panginoon, mas binibigyan pa niya ng halaga. Ang importante sa kanya ay magkamal siya ng limpak-limpak ng salapi, na hindi man lang niya naalala o naisip man lang na ang Diyos ay nakatanaw sa lahat ng kanyang mga ginagawa, na ang Diyos ay naninibugho sa lahat ng kanyang mga ginagawa, na mas pinahihigitan pa niya yung kanyang pagpapayaman kaysa bigyan siya ng priority kasi po nakalagay po yan sa 10 utos na ibigin natin ng ating Panginoong Diyos ng buong puso mo, ng buong kaluluwa mo at ng buong pag-iisip mo. Bakit po? Dahil siya po ang lumalang sa atin. At siya lamang ang dapat nating paglingkuran. Malinaw po yan na nakasaad sa ating pong banal na kasulatan. Subalit, ang Diyos po ngayon ay naninibugho. Kaya po siya galit na galit sa lahat po ng mga tao. At kaya po, nung yung huli pong naipost ko sa social media, na yung tinig ng ating pong dakilang Ama, nasa YouTube po yan.
wala man lang pong dumirinig ng kanyang tinig. Alam niyo po ba, iyang tinig ng ating pong dakilang Ama, tama po, hindi po yung kanya yung original na boses niya. Gumamit lang po siya ng kanyang kasangkapan. Pero kahit ano pa man po yan na kasangkapan niya o medium o luklukan, tinig pa rin po yan ng ating pong dakilang Ama. Galing po sa kaitaasan. At kaya kanyang ipinahayag yung kanyang saloobin, yung kanyang kalooban sa lahat po ng mga tao. Pero bakit hindi pinakikinggan ng mga tao ang tinig ng ating dakilang Ama? Wala na po ba tayong takot sa Diyos? Wala na po ba tayong takot sa Kanya? Hindi man lang natin pinakikinggan yung kanyang mensahe sa lahat po ng mga tao. At lahat po ng mga mensahe ng mga banal na espiritu na ipinopost ko, hindi nyo po pinakikinggan. Hindi nyo po pinapansin yung lahat ng mga mensahe ng mga banal. Hindi po namin magagawa yan ng yung mag-i-script kami. Hindi po. Original po yan na mensahe ng mga banal na espiritu. Dahil dito po sa amin sa Karyan ng Langit, bawal na bawal po dito ang magsisinungaling. Bawal na bawal dito ang magbubulaan. Bawal na bawal dito ang gumawa ka ng kalokohan ng mga ganyang ginagawa ng mga reporter na kahit na kasinungalingan yung kanilang ginagawa ay parang okay lang sa kanila, ang importante ay kumita sila. Hindi po kami ganun. Lahat po ng ipinopost ko sa inyo ng mga mensahe ng mga banal na espiritu, galing po yan sa kaitaasan, galing po yan sa kalangitan. Napakahiwaga po ng mga ganyang bagay. Yung paghahayag sa inyo ng mga banal, hindi po ba dapat kayo nawa ay matuwa? Kapag kayo, dapat nga hanapin po ninyo yung mga inihahayag ng mga banal na espiritu. Subalit sa nakita ko po, kung titingnan ko po yung mga views niya, parang halos ayaw po siyang pakinggan o panoorin ng sangkatauhan yung mga mensahe nila. Kaya po isa yan sa kinagagalit nila na yung mga isipin niyo po kung gaano kahiwaga yung pagmimensahe ng mga banal na espiritu na hindi niyo pinakikinggan, na binabaliwala ninyo yung lahat ng mga mensahe ng mga banal na hindi niyo po alam. Nagbibigay na po sila ng mga babala sa sangkatauhan. Tuloy po natin, sapagkat wawakasan niya, o isang kakilakilabot na wakas, nilang lahat na nagsisitahan sa lupain. Alam naman po natin na ang ating pong dakilang Ama ay nangako na hindi na po niya lilipulin ng sangkatauhan. Na ang katunayan po ay yung paglabas ng mga bahagahari sa kalangitan. So yan pa lamang po ay hindi ba isa yan sa isang tanda na dapat po natin makita na ang Diyos po ay buhay magpakailanman. Kaya po dapat sa bawat oras, araw ng ating buhay, ilagay po natin sa ating puso't isipan ng ating pong dakilang Amay na katanaw lang po sa ating mga ginagawa. Iwasan na po natin yung paggawa ng kasamaan sa ating pong kapwa. Iwasan na po natin mag-isip ng mga masasamang bagay sa ating pong kapwa. Tigilan na po natin yung mga ginagawa natin na mga kasamaan, na makasasama sa ating pong kapwa. Dahil anuman ang ginawa mo dyan sa kalitlitan na yan, sumasampalataya sa Panginoon o sa Diyos, hindi nyo po yan sa kanila ginagawa, kundi sa Diyos. Napakaliwanag po yung sinasabi at inaaral po ng ating pong Panginoon. Kaya po hindi ka sa Kanya nagkakasala. Nagkakasala ka po sa Panginoon. Ito pa po yung ating pong huling mensahe. Ito po yung lagi po namin binabasa dito sa Karyan ng Langit. Panghuling payo po ni Propeta Malakias. Dahil ayon po sa isang kasama po natin na si kapatid na Lady Min, napakabigat po yung mangyayari dito po sa ating bansang Pilipinas. Pinaghahanda na po yung lahat na saga ng akin naman po, ako po ay naniniklod sa inyong lahat na bago po maganap itong mga bagay na ito, na
Panoorin nyo na lang po kung ano po yung kanyang mga sinabi at iminensahe. Iminensahe po yan sa kanya, kanila lang daw pong madaling araw, na matindi raw po yung mangyayari at magaganap sa atin, sa ating bayan. Kaya po ako ay humihingi po ng panalangin sa inyong lahat, na tayo pong lahat ay nananawagan po ako sa inyong lahat na mga bansang Pilipino, bansang Pilipinas, lahat ng mga Pilipino at sa iba't ibang panig pa ng buong mundo. Manalangin na po tayo, magbalik loob na po tayo sa ating pong dakilang Ama, dahil yun lang naman po ang kanyang hinahangad. Kaya lang po niya ginagawa yung mga bagay na yan, ipinararamdam po niya yung kanyang kapangyarihan sa lahat po ng mga tao upang maalaman natin, nandyan lang po siya, nakatanaw sa ating lahat ng mga ginagawa ng ating pong dakilang Ama ay buhay magpakailanman. Pag-isipan po natin yung lahat ng nangyayari, dahil sa mga nakita ko po at nasaksihan sa social media, napapailing na lang po ako sa iba't ibang panig ng mundo. Kailangan pa po ba na maranasan natin yung mga nararanasan nilang mga kahirapan, yung mga pagyanig ng lupa, mga bagyo, mga baha, mga lindol, pagsabog ng bulkan? Kailangan pa po ba natin maranasan itong lahat ng mga bagay nito para po tayo magbalik loob sa Diyos? Para maalaman natin at maalala natin na ang Diyos ay buhay. Para po tumigil na tayo sa lahat ng mga kasamaan natin pong ginagawa. Kaya mga kapatid sa pananampalataya, panahon na po para magbalik loob na po tayo sa Diyos. Ito po yung sinabi po ni Propeta Jeremias. Kaya po lahat ng aking po mga sinasabi, hindi po ito galing sa akin. Lahat po ng mga sinasabi ko sa inyo, galing po ito sa mga propeta. Para po tayo ay magkaroon ng kaalaman. Kung wala po kayong kaalaman sa banal na kasulatan, ito po ipinapaalam ko na po, dahil ang sabi po ng dakilang Ama, para wala na daw po kayong maidahilan sa inyong mga kasalanan. Dahil hindi po namin ikinakait ng pastor yung paghahayag sa inyo ng mga katotohanan na dapat nyo pong malaman. Kaya po wala po kaming tigil ng paghahayag sa inyong lahat. Hindi po kami kumikita rito, wala po kaming bibayad dito. Hindi po kami naghahangad ng kung anuman. Ang nais po namin ay maihayag sa sangkatauhan ang lahat ng kalooban ng ating pong dakilang Ama, na kayo ay mapuspos ng buong kaalaman ayon sa Espiritu, sa kanyang kalooban at sa kanyang katuwiran. Yan po ang amin pong mga hinahangad sa inyong lahat ng mga tao. Dahil hindi po biro-biro ang ganitong magsalita sa buong mundo. Hindi po biro ang magsalita ng mga ganitong mga paghayag sa lahat ng mga tao. Ang sabi po rito ni Propeta Jeremias, Kapitulo 3, talatang 14, kayo'y manumbalik o tumatalikod ng mga anak, sabi ng Panginoon, sapagkat ako'y asawa ninyo. At kukuha ko sa inyo ng isa sa isang bayan, at dalawa sa isang angkan, at dadalhin ko kayo sa Sion. At bibigyan ko kayo ng mga pastor ayon sa aking kalooban, nakakandili sa inyo ng kaalaman at tunawa. Alam niyo po yung Sion, ito po yung kaharian ng langit. Ito po nga pinakikilala po namin sa inyo, ito po yung kaharian ng langit. Dito po bumababa ang Ama, Anak, Espiritu Santo, mga arkanghel ng kalangitan, mga apostol, Dr. Jose Rizal, Inang Birhen, Santo Niño, lahat po ng mga banal. Dito po sila bumababa, dito po sila nagpapakahayag. Bakit po? Kasi po, kahit ganito lamang po, kung titingnan nyo po yung aming pong sambahan, isa lamang po itong parang barong-barong. Bakit po dito sila nagpapakahayag? Sa kabila ng napakarami pong mga napakagaganda, halos malapalasyong mga sambahan, bakit po hindi sila nagpapakahayag doon? Dapat po pag-isipan natin yung mga bagay na yan. Subalit dito sa hamak na isang halos ay parang barong-barong lang na sambahan, bakit po nandirito sila? Pag-isipan po natin yung mga bagay na yan. Dahil ito po yung pananampalataya na to na hindi po ito namera sa mga tao. Sa kabila ng marami na pong mga taong ginamot dito,
Marami na po mga taong napagaling sa pananampalataya na to. Bakit po ganito lang yung sambahan na to? Hanggang ngayon, from 1974 up to 2023, sa dami-dami ng mga taong naaralan, naturuan, nagamot, napagaling ng pananampalatayang ito, bakit po ganito pa rin yung sambahan? Halos magigiba na nga sa sobrang kahirapan. Subalit yung mga relihiyon na sobrang yayaman na, mga milyonaryo, bilyonaryo, trilyonaryo na hindi naman sila nakapagpapagaling ng mga tao. Bakit po sila napakayayaman na nila? Isa lang po ang dahilan nito. Ibig sabihin nito, sinabi po yan ni Apostol San Pablo, hindi po sila nangaral sa Kristong Panginoon. Hindi po sa akin galing yan. Galing po yan kay Apostol San Pablo. Hindi sila naglilingkod sa Kristong Panginoon. Sila ay naglilingkod sa kanilang sariling tiyan. At sa pamagitan ng kanilang mabubuting pananalita at may inam na mga talumpati ay dinadaya ang mga puso ng mga walang malay. Hindi po sa akin galing yan. Galing po yan kay Apostol San Pablo. At napakalinaw po na lahat ng mga nangyari po ay naganap na. Lahat ng mga sinabi ng mga banal, totoo pong naganap. Dahil kitang-kita ang mga ebidensya, sobrang yayaman na po nila. Subalit, sa kabila po ng pagyaman nila, napakarami po mga tao ang nangapahamak. Yung mga kaluluwa na umaasa sa kanilang pananampalataya na sila'y maliligtas. Panahon na po para maalaman po ninyo na dito po sa kaharian ng langit, sa kabila po ng pagiging hamak, na halos ay parang barong-barong lang. Bakit po tuwing November 1, yung mga kaluluwa na yan na pinangakuan ninyo na iba't ibang kaluluwa na pinangakuan nyo ng kaligtasan, bakit po sa November 1, tuwing November 1, nagtatakbuhan po sila para mailigtas ng pastor? Dito po nagtatakbuhan yung mga kaluluwa na yan at pinangakuan nyo ng kaligtasan. Ano po ba meron dito sa kaharian ng langit? Yan po ang isa sa iiwanan ko sa inyo na dapat po ninyong alamin. Dapat po ninyong malaman. Anong meron dito? Bakit nandito yung mga kaluluwa na yan? Libo-libo, daang-libong kaluluwa. Sa tuwing alas 12 ng tanghali, bababa po yung mga arkanghel para pick upin yung mga kaluluwa na yan. Ano pong kapangyarihan meron sa pastor? Iiwanan ko po sa inyo mga palaisipan yan. Kayo na po ang sumagot. Kayo po ang humanap ng kasagutan ng aking po mga sinasabi. Dahil panahon na po para maalaman na ng lahat ng mga tao kung ano ba meron dito sa kaharian ng langit. Sanay na po ako sa iba't ibang relihiyon. Nanggaling na po ako sa iba't ibang relihiyon. Pero nung matagpuan ko po itong kaharian ng langit, nanatili na po ako dito. Hindi ko na po iniwan. Kaya mga kapatid sa pananampalataya, ito pong mga paghahayag ko na to ay para lamang po sa inyong kaunawaan na maalaman nyo po yung mga katotohanan na dapat na pong mahayag sa sangkatauhan. Dahil panahon na po ng paghuhukom, panahon na po ng paglilinis ng Diyos. Alam niyo po ba yung sinasabi kong kanina pa na paglilinis ng Diyos, inaalis na po ng Diyos yung mga taong makasalanan na gumagawa ng kasamaan sa kanya pong kapwa. Subalit yung iba, huwag po kayong mag-alala na sinasabi nyo na hindi pa kayo nililinis. Binibigyan pa po kayo ng mahabang panahon ng ating Panginoon. Kung kayo po ba'y magsisisi o magbabago at magbabalik loob sa Kanya, meron pa po tayong mahabang oras, mahabang panahon na binibigay ng Panginoon sa ating lahat para wala po tayong maidahilan sa ating pong mga kasalanan. Nandiyan na po yung mga propetang naghahayag, kung yung kahit yung kapanahunan ng mga propeta na yan na sinabi po nila, kaya po inihahayag po namin sa inyo yung mga sinabi ng mga propeta para po ito sa ating kaalaman lahat. Para po makadagdag sa ating kaalaman upang tayo magkaroon ng kaligtasan sa buhay na ito. Dahil ang sabi po ng ating pong kagalang-galang at minamahal na Apostol San Pedro, iligtas natin ang ating mga sarili sa masama at likong lahing ito. Kanina po napakinggan ko po si Queen Helen
Sa lahat po ng mga nasa gobyerno, binibigyan na po kayo ng palugit na hanggang September, ito lang pong September na to, na kailangan daw po bumaba na po kayo sa lahat po ng mga nasa gobyerno. Wala na raw po kayong makatungkulan dahil nga po ayon po sa kanila, ayon po sa kanyang mga sinabi, binigyan kayo ng karapatan, binigyan kayo ng tungkulin, subalit yung mga binigay na tungkulin sa inyo, inabuso daw po ninyo ayon po sa kanya. Ngayon po ay may mga kasunduan po yung kanyang mga lolo na yung mga sinasabing mga sultan, mga sultanit nung kapanahunan pa nung kopong-kopong na kailangan na pong mabalik yung tunay na yung sa soberenya, yung tunay na pamamahala. Dahil darating na po yung malapit na pong maghari ang Panginoon. Kaya po itong nangyayari sa ating paglilinis ng Diyos, bahagi po ito ng bago dumating yung paghahari ng ating Panginoon. Kaya po ito po yung isa sa mensahe na dapat po nating pagbulayan, pag-isipan. Ito naman po yung mensahe ni Propeta Malakias. Malakias Kapitulo 4. Dahil nakaamba po, napakarami pong kasapunaan, mga dilubyo ang nakaamba. Kaya wag na po kayong magpatumpik-tumpik sa paglapit sa Diyos. Wag na po kayong magpatumpik-tumpik sa pananalangin. Humingi po tayo ng awa, ng habag sa ating pong dakilang Ama dahil nasa Kanya po ang kaligtasan natin, hindi sa kung sino-sino mga nangangaral sa atin. Wala po sa kanila. At kung sino mang relihiyon na yan, wala po akong binanggit na relihiyon. Ang makapagliligtas po sa atin ay ang ating pananalig, ang ating paniniwala, ang ating pagsunod sa mga batas, palatuntunan at kalooban ng ating Ama na nasa langit. Yan po ang makapagliligtas sa atin sa ating pong pagsunod sa lahat ng kanyang kalooban. Yan po ang makapagliligtas sa atin. Ito po yung huling payo ni Propeta Malakias. Kaya po lahat po ng mga sinasabi ko sa inyo, mga payo po yan at mga itinuro ng mga naunang propeta. Sapagkat narito ang araw ay dumarating na nagniningas na parang hurno, at ang lahat na palalo, at ang lahat na nagsisigawa ng kasamaan. Kaya po kung isa ka sa gumagawa ng kasamaan sa iyong kapwa, mag-isip-isip ka na po. Tigilan mo na yan na ginagawa mong kasamaan sa iyong kapwa. Ang lahat ng nagsisigawa ng kasamaan ay magiging parang dayami, at ang araw na dumarating ay susunog sa kanila, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Nanupat hindi mag-iiwan sa kanila ng kahit ugat ni sangaman. Napakaliwanag po, magmula sa kaapu-apuhan mo na ikaw na gumagawa ng kasamaan sa iyong kapwa, ayon po sa sinabi ni Propeta Malakias, magmula sa iyo hanggang sa anak mo, sa kaapu-apuhan mo, hindi po yung patatawarin ng Diyos. Kaya po ikaw na gumagawa ng kasamaan, ayon po sa ating pong banal na kasulatan, ang kailangan lang po sa iyo, magsisi, magbago. Upang yan pong hatol na po ito ng Diyos. Matigil po itong hatol ng Diyos. Kaya po ngayon pa lang, mag-isip-isip na po tayo para po sa ikaliligtas ng ating pong pamilya, ng ating mga sarili, ng lahat ng mga mahal natin sa buhay. Nasa iyo po pala na Ama ng tahanan ang kanilang mga kaligtasan. Sa iyo po magmumula yung pangangaral sa inyong mga anak hanggang sa inyong kapwa-apuhan, para po huwag maganap itong hatol ng Diyos. Kung kayo po ay magbabalik loob sa Diyos, kung kayo po ay magsisisi, magbabago. Mahaba pa po ang panahon na ibinibigay po sa ating palugit. Mahaba pa po ang panahon, mahaba pang oras. Habang may panahon pa, habang may oras pa, magbalik loob na po tayo sa Diyos. Yan po yung aking mensahe sa lahat po ng mga tao. Magbalik loob po tayo sa Diyos.
Yan po yung kanyang hinahangad. Magkaroon po tayo ng pag-ibig, kapayapaan sa lahat ng mga tao. Tigilan na po natin yung pag-iisip ng masama sa ating pong kapwa. Bagkus, maghasik po tayo ng pag-ibig at kapayapaan sa lahat ng mga tao. Dahil ito po yung tinuturo sa atin ng ating Panginoon. Kaya po ibinigay sa atin ng ating dakilang Ama ang Panginoong Jesucristo upang tayo bilang isang regalo. Basahin po natin sa Juan Kapitulo 3, talatang 16. Bilang regalo po ng ating pong dakilang Ama ang Panginoong Jesucristo sa lahat ng sangkatauhan. Sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanlibutan na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sinumang sa kanya'y sumampalataya ay huwag mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Di po ba napakaliwanag? At tandaan po natin ang sinabi po sa Juan Kapitulo 14, talatang 6. Ang sabi po dito, ito po yung sinabi ng ating Panginoon na kailangan pong matanim sa ating mga puso at isipan sa bawat araw, sa bawat oras. Pagbulayan po natin ang sinabi ng Panginoong Jesucristo sa ating lahat. Sinabi sa kanya ni Jesus, ako ang daan at ang katotohanan at ang buhay. Sino man ay di makaparoroon sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Di po ba napakaliwanag? Lahat ng mga taong sumampalataya sa Panginoon, lahat ng mga taong naniwala sa kanyang ebanghelyo, lahat ng mga taong naniwala, dumirinig ng kanyang ebanghelyo, sila po ay pinagkalooban ng karapatan na maging anak ng Diyos, ng ating pong Panginoon. Napakaliwanag po ng itinuturo po ng ating pong banal na kasulatan. Meron na po tayong mga daan na dapat daanan. Meron na po tayong dapat na sundan. Susundan na lang po natin. Makikinig lang po tayo. Dahil kung hindi po natin diringgin ang mga salita ng Panginoon, kundi natin diringgin yung mga salita ng mga banal, patungo po tayo sa pagkapahamak. Kaya po kami po ay naririto bilang nagpapaalala, bilang mga tao po. Hindi ko naman po ipagmamalaki yung aking pong sarili. Pinagkalooban din po ako ng Panginoon na makapaghayag sa lahat ng karapatan ng Panginoon, na makapaghayag sa lahat po ng mga tao. Kaya po ako po nagsasalita sa inyo sa ngalan ng kanilang mga pangalan, hindi po ng sangalan ko, dahil sila po yung aking itinataas, yung ating pong dakilang Ama, yung mga propeta, yung mga nasa kalangitan, sila po yung aking tinataas, hindi po yung aking sarili. At wala po akong tinataas kung sino man, dahil sa kanila po ako umaasa. Dahil kung wala sila, wala akong magagawa. Wala akong masasabi sa inyo kung wala po sila. Kaya mga kapatid, sa pananampalataya, panahon na para po tayo magsisi, magbago, magbaliklog na po tayo sa Panginoon. Ito po yung aking pong huling mensahe. Galing po ito kay Apostol San Pedro. Dahil tayo pong lahat ay dadaan kay San Pedro. Kaya po siya ay nagtuturo kung ano man yung kanyang mga itinuro. Sana po ay itanim natin sa ating mga puso, sa ating isipan. Ganapin po natin yung lahat ng kanyang yung lahat ng mga sinasabi ng mga banal. Dahil tandaan po natin, hindi ang tagapakinig ang inaaring ganap, kundi yung gumaganap ng kalooban ng ating Ama na sa langit. Sila po yung inaaring ganap, hindi po yung nakikinig lamang. Kailangan pong nakikinig ka at gagampanan mo rin yung lahat ng mga iyong narinig. Napakasimple po. Ito po, unang Pedro, ito po yung aking pong huling mensahe sa inyo pong lahat. Unang Pedro, Kapitulo 3, talatang 10. Sapagkat ang magnay sumibig sa buhay at makakita ng mabubuting araw,
ay magpigil ng kanyang dila sa masama, at ang kanyang mga labi ay huwag magsalita ng daya. Huwag na po tayo magsinungaling. Tama na po yung mga kasinungalingan na yan na kumalat sa social media. Katotohanan na po yung lahat ng ating pong ihayag. Dahil lahat po ng mga sinungaling, ayon po sa aklat ng Apokalipsis, lahat ng mga manggagaway, mga mangkukulam, lahat ng mga gumagawa ng kasamaan, na karumaldumal sa harapan ng Panginoon, diretso po sila sa dagat-dagatang apoy, na nagniningis na apoy at asupre, na siyang ikalawang kamatayan. Apokalipsis Kapitulo 21, talatang 8. Basahin nyo na lamang po. Tuloy po natin. At ang kanyang mga labi ay huwag magsalita ng daya. Tigilan na po natin yung mga panluloko sa ating pong kapwa. Dahil lahat po ng anuman ang ginawa mo dyan sa kalititan na yan na sumasampalataya sa akin, hindi mo yan sa kanya ginawa kundi sa akin. Yan po, napakalinaw po. Unulit ko lang po yung sinabi ng Panginoon. At tumalikod siya sa masama at gumawa ng mabuti. Talikdan na po natin yung mga ginagawa nating kasamaan. Kung kayo po ay may ginagawa mga panluloko, lalong-lalo na po sa mga pamunuan, marami na po ang tumutuligsa sa inyo. Tigilan na raw po natin yung ginagawa nating kasamaan, kalupitan sa ating pong nasasakupan, mga kasamaan na ginagawa natin sa ating kapwa. Tigilan na raw po natin at tumalikod siya sa masama at gumawa ng mabuti. Napakagaganda po kung pakikinggan po natin yung mga inaaral ng ating pong kagalang-galang na Apostol San Pedro, dahil siya po ang dadaanan natin kapag tayo nandun na sa kalangitan. Sa kanya po tayo unang naharap sa pintuan ng langit, dahil siya po yung gwardiya doon. Nagtuturo po siya ng mga bagay-bagay na dapat po nating gawin, na makatutulong sa atin upang tayo po magkaroon ng kaligtasan at tayo makapasok sa magkaroon ng bahagi sa punong kahoy ng buhay. Sabi pa po dito, at tumalikod siya sa masama at gumawa ng mabuti. Hanapin ang kapayapaan at kanyang sundan. Dahil kung saan po naroroon yung kapayapaan, kung saan naroon yung pag-ibig, doon po mananahan ang ating pong Panginoon. Sapagkat ang mga mata ng Panginoon ay nasa mga matuwid at ang kanyang mga pakinig ay nasa kanilang mga daing. Dahil karamihan po ng mga tao na pinakikinggan ng ating pong dakilang Ama at ng ating Panginoon, yung mga taong matuwid, yung kanilang mga ginagawa. Sila po yung mga pinakikinggan ng ating pong Panginoon. Yung mga panalangin nila, at huwag po tayong mananalangin kung tayo po'y merong kaaway, kung meron tayong kaalit, hindi po pakikinggan yan ng ating pong dakilang Ama. Kung meron po tayong kagalit, kaaway, o meron tayong taong galit na galit ka, hindi po tayo pwedeng manalangin. Ipayapa mo muna ang sarili mo, magpatawad ka, dahil kung hindi ka magpapatawad, hindi ka rin patatawarin ng ating Ama na nasa langit. Magpatawad ka muna upang ikaw ay patawarin ng ating Ama na nasa langit. Hihingi ka ng kapatawaran, ikaw nga daw ayaw mo magpatawad. Paano ka patatawarin? At ang kanyang mga pakinig ay sa kanilang mga daing. Dahil kapag ang mga tunay na lingkod ng Diyos nananalangin, dumadaing sa Panginoon, pinakikinggan po sila ng Panginoon. Ngunit ang mukha ng Panginoon ay laban sa mga nagsisigawa ng masama. Kaya po ang sabi po ng ating pong kagalang-galang na San Juan Evangelista, ito po yung pinakahuling mensahe po sa inyong lahat. Dahil dito po ay nakasalalay na ang lahat ng mga ginawa natin, ang Ama ay paparito upang bigyan ng kagantihan ang bawat ginawa natin. Ang sabi po dito, Apokalipsis Kapitulo 22 hanggang 14, talatang 10 hanggang 14. At sinabi niya sa akin, huwag mong tatakan ang mga salita ng hula ng aklat na ito, sapagkat malapit na ang panahon. Ibig sabihin daw po, ayon po sa pastor, yung huwag mong tatakan, huwag na po natin ilihim pa kung ano yung mga nalalaman natin tungkol sa banal na kasulatan.
ihayag na po natin ang buong katotohanan at hindi buong kasinungalingan. Dahil kapag nagsasalita ang ating Panginoon, katotohanan sinasabi ko sa inyo. Napakaliwanag po. Inuulit-ulit ng Panginoong Jesucristo yung kanyang pagsasalita, katotohanan sinasabi ko sa inyo. Kaya po tayo maghahayag sa lahat ng mga tao ng buong katotohanan at walang halong kabulaanan at walang kasinungalingan. Sapagkat malapit na ang panahon, nandito na po yung sinasabing malapit na ang panahon. Nasa panahon na po tayo ng paglilinis, nasa panahon na po tayo ng paghuhukom, ng bawat tao ay nililinis na po. Sabi nga po ng ating kapatid na Miss Lady Min, yung mga tinawagan na pinili, pipiliin pa, yung mga hinirang, pipiliin pa po yan. Kaya po kahit kung sinasabi mo na isa ka sa hinirang, nasa bahagi pa rin po yan ng pagsasala. Lahat ng mga tinawagan, lahat ng mga hinirang, at sa lahat po ng mga manggagamot dyan. Basahin po natin yung Mateo Kapitulo 7, talatang 21 hanggang 22. Isa po yan sa iwanan ko sa inyong mga mensahe na dapat sana pag-aralan ninyo sa lahat po ng mga nanggagamot, sa lahat ng mga albularyo, lahat ng mga tao na binigyan ng kapangyarihan ng ating pong dakilang Ama. Pinagkalooban po tayo ng talento ng ating pong dakilang Ama. Hindi po yan ay para ating ipanghanap buhay na para tayo yumaman. Ipinagkaloob po yan sa atin para tayo ay makatulong sa ating pong kapwa. Lalong-lalo na po sa mga taong may hirap na nangangailangan ng tulong. Ipinagkaloob po yan sa atin ng ating pong dakilang Ama upang tayo po ay makatulong at maibigay natin, maibahagi natin sa kanila yung biyayang ipinagkaloob sa atin ng ating pong Panginoon. Yung mga kapangyarihan po na yan, ipinagkaloob po ng mga talento. Ipangalakal po natin yan ng naayon sa kalooban at katuwiran ng ating Ama, na ipahayag po natin sa ating pong mga pasyente, hindi po sila dapat gamutin lang ng gamutin. Ipaalam nyo rin po sa kanila na sila ay pinarurusahan kung bakit sila nagkakaroon ng sakit at karamdaman. Kailangan din pong maalaman ng mga tao na kung bakit sila nagkakaroon ng mga sakit at karamdaman, dahil sila ay pinaparusahan ng ating Panginoon dahil sa mga ginawa nilang mga kasalanan, at sila ay tinatawagan na ng Diyos upang sila ay magsisi, magbago at magbalik loob sa Diyos. Yan po yung isa sa dahilan kung bakit ang tao ay binibigyan ng sakit at karamdaman ng ating pong Panginoon. Dahil ang sabi po niya, ang lahat kong iniibig ay aking sinasaway at pinarurusahan. Ikaw ngay magsikap at magsisi. Yung po pala napakaliwanag po ng sinabi ng ating pong Panginoon, na ikaw ngay magsisi at magbago. Kaya po binibigay ko po sa inyo yung mga mensahe na yan para po magkaroon po tayo ng kaligtasan, hindi lamang po ng ating pong sarili. Yung lahat po ng matututunan nyo po sa akin, natutunan ko lang po yan lahat sa pastor. At yan naman po, itinuturo ko rin naman po sa inyo ng buong katotohanan ng lahat ko pong naalaman. Tuloy po natin. Ang liko ay magpakaliko pa, at ang marumi ay magpakarumi pa, at ang matuwid ay magpakatuwid pa, at ang banal ay magpakabanal pa. Hinayaan na po tayo ng Panginoon na lahat ng mga gustong magpakabanal, sige magpakabanal ka pa. Yung mga gustong magpakaliko, sige magpakaliko ka pa. Hinayaan na po tayo, binigyan na po tayo ng kalayaan ng Panginoon. Subalit, eto po, may mabigat pong kasunod yan. Sabi po dito, sabi po ito ng dakilang Ama, narito, ako'y madaling pumaparito at ang aking gantimpala ay nasa akin upang bigyan ng kagantihan ng bawat isa ayon sa kanyang mga ginawa. Ako ang Alpha at ang Omega, ang una at ang huli, ang pasimula at ang wakas. Dahil tandaan po natin lahat mga kapatid sa pananampalataya. Basahin na po natin. Babalik po tayo dito Ecclesiastes Kapitulo 12 talatang 13. Gusto ko po binabasa para po hindi ako nagkakamali. Dahil lahat po ng sinasabi ko, yan po ay ayon sa kalooban ng ating pong dakilang Ama. Ganun ko po yan sinasaysay sa inyo.
Hindi po nanggagaling sa akin lang. Ang sabi po dito ay Ecclesiastes Kapitulo 12, talatang 13 hanggang 14. Ito ang wakas ng bagay. Lahat ay narinig. Ikaw ay matakot sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos. Sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Kakita nyo naman po. Napakaliwanag ano po. Ito pala yung buong katungkulan nating lahat ng mga tao. Napakaliwanag po. Ikaw ay matakot sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos. Yan pala ang dahilan kung bakit po tayo nabuhay dito sa sandigdigan na ito. Nabuhay po tayo sa sangkalupaan para sundin ang kalooban ng ating Ama na nasa langit, ang kanyang mga utos. Kaya po sa lahat po ng mga ang nais nila, ang kanilang mga sarili ang itanyag, ang itanyag po natin, ang lumalang, hindi po ang nilalang. Maliwanag po yan, sa akin po galing yan. Ang itanyag natin, ang lumalang, hindi ang nilalang. Kasi po yan po yung nakita ko, nasaksiyan ko, kung sino yung mga itinatanyag ng mga tao. Porque ba mayayaman sila, makapangyarihan sila, sila yung tinatanyag ninyo. Kaya po ang ating Ama ay naninibugho, nagagalit doon sa sangkalangitan. Siya dapat ang ating itanyag. Kaya po kapag ako'y nagsasalita, alam niyo po lagi ko sinasabi, ang lahat ng kapurihan, kapangyarihan at karangalan ay aking itinataas sa ating dakilang Ama at sa Panginoon. Ganyan po ako pag ako'y nagsasalita. Dahil hindi ko po tinataas ang aking sarili. Ang itinataas ko po, kung sino yung lumalang sa akin, siya po yung aking dinadakila, niluluwalhati, sinasamba, pinupuri, magpakailanman. Walang iba kundi ang ating Panginoon at ang ating dakilang Ama. Tuloy po natin. Mapalad ang mga guhugas na kanilang damit upang sila magkaroon ng karapatan sa punong kahoy ng buhay at makapasok sa bayan sa pamagitan ng mga pintuan. Alam niyo po yung sinasabing mapapalad ang mga guhugas ng kanilang mga damit. Yung pong mga tao na nagbago na, nagsisi na, nagbalik loob sa Diyos, binago na yung kanilang mga pag-ugali, nagbalik loob sa Diyos, nagpakumbaba, sila po yung mga tao na nagkakaroon ng karapatan sa punong kahoy ng buhay. Kaya po mga kapatid sa pananampalataya, mahabang panahon pa po yung binibigay sa atin ng Panginoon upang tayo po ay magsisi at magbago. Ito po yung huli pa sa Ecclesiastes Kapitulo 12, talatang 14. Ayun daw po, hindi na po mahaba, maikli na lang daw po yung panahon. Kaya po, sa bawat araw, sa bawat oras, manalangin na po tayo. Magbalik loob na po tayo sa Diyos. Mandatory na po ito. Lahat po ng tao sa buong mundo, sa buong Pilipinas. Ayon po sa pastor, maikli na lang daw po yung panahon. Sana po, marinig ninyo yung dahil hindi po kami maghahayag basta-basta. Talaga pong hindi ko mapigilan yung sarili ko na maghayag. Hindi ko po alam kung bakit parang hinihila. Kaya po napilitan ako kahit na wala po akong, sa totoo lang, wala akong masyadong kaalaman. Pero sinikap ko, pinilit ko na kung ano yung idinidikta sa akin, yun yung maihayag ko. Ito po yung huling mensahe. Ulitin ko lang po sa 13. Ecclesiastes Kapitulo 12, talatang 13 hanggang 14. Ito ang wakas ng bagay. Lahat ay narinig. Ikaw ay matakot sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos. Sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Sapagkat dadalhin ng Diyos ang bawat gawa sa katulan, pati ng bawat kubling bagay, maging ito'y mabuti o maging ito'y masama. Kaya mga kapatid sa pananampalataya, isa lang po ang mensahe ko sa inyo lahat na kailangan na pong gawin natin. Mandatory na po ito ayon po sa pastor, na lahat po tayong mga tao
magsisi na po tayo at magbago. Iwasan na po natin ang paggawa ng kasamaan. Iwasan na po natin ang paggawa ng kalikuan. Magbalik loob na po tayo sa Diyos. Dahil kung gagawin po natin ito, na kung tayo magpapakumbaba sa Kanya, dahil ayon po sa sinabi niya na nagpapakumbabang puso. Ulitin ko na lang po para kasi mahirap pong magkamali. Yun po sinabi niya sa Isaiah 57 talatang 15. Yun po yung nais niya sa ating lahat, na kung magagawa po natin ito, patatawarin niya po tayo kahit gaano para po yung ating kahit gaano pa kakapal yung mga kasalanan natin. Makapal para po sa mukha natin yung mga kasalanan na nagawa natin. Patatawarin po tayo ng Diyos. Ay ito po, sinabi niya, sapagkat ganito ang sabi ng mataas at matayog na tumataan sa walang hanggan. Ako'y tumataan sa mataas at banal na dako na kasama rin niya na may pagsisisi at pagpapakumbabang loob upang bumuhay ng nagpapakumbaba, upang bumuhay ng loob ng nagpapakumbaba at upang bumuhay ng puso ng nagsisisi. Napakalinaw po yan mga kapatid sa pananampalataya. Sundin lang po natin ganapin. Itanim po natin sa ating mga puso ang ating pong mga napag-aralan natin. At lakipan lang po natin ito ng ating mga mabubuting gawa. Tigilan na po natin yung paggawa ng kasamaan. Tigilan na po natin ang paggawa ng mga kasalanan. Dahil hindi po natin alam kung bukas o sa makalawa o sa mga susunod na araw, hindi natin alam kung buhay pa tayo. Wala pong makapagsasabi kundi tanging ang Diyos lamang. Kaya po mga kapatid sa pananampalataya, hanggang dito na lamang. Maraming salamat po sa lahat ng mga tao na nakikinig at sa lahat po ng mga tao na patuloy na nakikinig ng mga tunay na aral po ng pastor sa mga aral ng katotohanan. Sana po ay patuloy po kayo, manatili po kayo sa kanan at iwasan na po natin yung kaliwan na yan. Wala po tayong mapapalayan dahil panahon na po ng paghihiwalay ng tupa at kambing. At alam naman po natin ang mga kambing, doon po sila sa apoy na hindi mamamatay magpakailanman, at lahat ng tupa na inilagay sa kanan ng Diyos, doon po sila sa kaluwalhatian ng ating Ama na sa langit. Maraming salamat po. Ang lahat po ng kapurihan, kapangyarihan at karangalan ay ating itinataas sa ating kaisa-isang dakilang Ama at sa ating Panginoong Jesucristo. Siya nawa. Maraming salamat po sa inyong lahat. Purihin ng Diyos, purihin ng Ama, purihin siya sa kanyang makapangyarihang pangalan. Siya nawa.